Alright. So, welcome sa ating day 1, Sir John. Yan, maulang gabi. Isang bumabagyong gabi sa inyong lahat. Kumusta diyan sa lugar niyo diyan? Alright. Second, inom lang tayo ng tubig. Alright, welcome dito sa ating day 1. Yung iba, hindi pa yata nakapasok or baka napanood na nila yung recordings, yung replays. That's fine. So, yung mga nag-show up ngayon, then we will be discussing our lessons in the next 5 days. So, welcome guys. I'm just gonna share this mahiwagang Canva with you guys. Yan. So, ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge? No, day 1, which is tonight, this is the business setting overview. For those of you guys na hindi pa rin naiintindihan yung pagkakaiba ng Ads Manager or ng Business Manager and Meta Business Suite, no? This is your chance to get to know more about the two, no? Yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi most likely, ang ginagamit ninyo is yung inyong personal ad account whenever you boost your post, no? Or your ads. And day 2, which is tomorrow, understanding the campaign objectives, yung different campaign objectives na meron ka dun sa Ads Manager. No? Kasi normally, when you boost a post, ang default nun is engagement. No? And on day 2, pag-uusapan natin yung bawat campaign objectives, no? Sa loob ng Meta. Day 3, different campaign setup. Pag-uusapan natin how to set up your campaign properly from scratch, no? Yung mga nahihirapan in terms of technical aspects ng Meta, this is your chance to ask questions and this is your chance to watch me do it live, no? Yung campaign setup. Day 4, understanding the Facebook ads metrics, no? Ano yung mga titingnan mo metrics para hindi ka lost pagdating doon sa data na nakikita mo kay Meta, no? Okay ba 'yon? And day 5, using the ultimate Facebook ads calculator, paano mo kukumpitin ang iyong ROI, paano ka magde-decide when to pause or increase your budget sa iyong campaigns. All right, let me just quickly pause everyone here. Mute ko muna, no? Merong mga... Yan. So, yun, welcome Miss Abby, Sir Godofredo, Hannah, Jen, John, Mark, Randy, Tin, Von, Vince, and everyone here in the Zoom. Maraming salamat for joining day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. So, I'd like to know guys, sino dito ang business owners? Type 1 in the chat. Sino sa inyo ang business owners? No? Let me know in the chat. Si Jen, right? Anong business mo, Miss Jen? And type 2 naman for those of you guys na aspiring media buyers. Type 2 in the chat. Air conditioning services. Yan. Sir John, business owner din. Ayan. So, aspiring media buyer. So, among you here ang gustong maging media buyer or maging Facebook ad specialist. Wala. Type number 2 in the chat. Wala. Number 2. Wala. Puro business owners yata yung nandito. Alright. So, good. That's good. That's fine. Sino naman dito yung nasa service industry? Like, let's say, life insurance, real estate, any type of services na, katulad ko, services din yung akin. No? Nagpo-provide din ako ng services. So, as a service industry din ako. Type 2 in the chat. Car sales. Yan. So, yes, you're providing your services naman as a car sales agent. Dati rin akong nagbebenta ng kotse. Yan, para tayong ahente, Sir Mark, ng kotse. Alright, so, ayan, real estate si Miss Abby. Gandang gabi. Alright, I'd like to know guys, sino dito sa inyo yung like first time mag-ads or let's say nag-ads na pero hindi niya talaga maintindihan yung ads manager or yung kung paano ang tamang proseso. Type 0 in the chat. Kumbaga nagbo-boost post lang, alam lang nila is boost post. Type 0 in the chat. No, si Miko, si Tin, yan, si Von. Yan. So, ibig sabihin, litong-lito pa rin kung ano yung pagkakaiba ng ads manager doon sa personal ad account niya, si Hannah. Ayan. So,
among you guys na nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or PC? Now, let me know in the chat. Type me in the chat kung sino yung naka-laptop or PC. Ayan, si Von. Alright. So, Sir Von, this is your lucky day, no? Kasi I'll be helping you out. Structure your business portfolio from scratch. Maybe meron ka ng ads manager or meron ka ng business portfolio. However, hindi mo siya naiintindihan or hindi mo alam kung alin ba doon yung gagamitin mo. Now, this is your lucky day kasi I'll be helping you out create the business portfolio from scratch, or yun nga, kung meron kang business portfolio para magkaroon ka ng idea which one to use whenever you run Facebook ads. So you can share your screen, Sir Bon. I can also ang tawag dito, unmute you. Yan. So unmute kita para makapagsalita ka. Ayan. So yan, go ahead, Sir Bon. You can say something. Hello? Hello sir, good evening. Sorry, hindi ako makapag-share screen kasi company laptop yung gamit ko. Kaya Zoom lang yung pwede kong ma-access. Okay. So, Naka-restrict kasi yung other apps. oh, I see. Sayang. So, baka pwedeng iba na lang. Okay, sige, no problem. So, yung mga nag-ano dito, sino yung sumunod sa'yo? Si John. Yan, si John Montealegre. I-ano kita, i-unmute kita. Yan. Go ahead, Sir John. Yan, so hindi pwede si Von, so ikaw na ngayon. Ang lucky winner. Go ahead po. Sir John. Hello. Yan, naka-unmute ka na po. Pwede ka na magsalita. Check. Naririnig ba natin? Wala. Ayusin niyo, sir, yung ano niyo, yung audio. Check niyo dito sa may anong tawag dito? Dito sa may speakers niyo sa right. Ano ba gamit mo ngayon? Windows? Let me tingnan natin kung pwede ako mag-minimize ng screen. So, ako yung Sir Von. Next student. Okay. Sige, sino to? Ito, GHSN. Go ahead. Hindi ko alam mo yung ano mo eh. Jason ba to? Or yan. So yung naka-unmute na kita, Miss Jason. Good evening, Joyce Santiago. Yan. Hello Tama ba? po. Good evening po. Good evening. Yan. So, I think papasok mo lang. So, basically, tama ba? Hindi, iba pala to. So, ano pangalan mo, ma'am? Josan po. Josan. Okay, Josan. So, you may now share your screen. This is your lucky day kasi I'll be creating a business portfolio from scratch. So, hindi pwede yung dalawa nating classmates. So, ikaw ang ngayon, ang winner. Okay? You can share your screen. Business portfolio po from scratch? Yes. You can share your screen and then we will create a business portfolio for your business from scratch. And let's map out kung ano yung tamang way of running ads sa inyong campaigns. Yan. So, kailangan ko pong i-open yung business suite ko, tama? Yes po, Apo. You may share your screen muna and then I'll be navigating it your screen. So hingi ako ng remote control access and then ako na mismo yung magna-navigate ng screen mo or ng device mo. Okay? Para hindi ka mahirapan. Okay pa, sige po, wait lang. Ayoko nahihirapan yung mga students ko eh. So ako nagagawa para sa kanila. Okay ba yun? Yung parang hindi okay. Okay yan. Yun. So we can I'll be asking a remote control access. Yan. So i-approve nyo lang po yan. Yung na-request ko. Okay, there you go. So and then I'll be
checking out yung, yan, kung meron ka ng Meta Business Suite, Business Portfolio, meron yata nakaharang dito, Miss Josan, sa may profile mo. Paki-move mo po ng konti. Ito po. Hindi ko maklik itong profile picture mo sa top right. Huwag yung nasa kaliwa, dalawa kasi yan, di ba? So nasa right yung yan, may nakaharang, hindi ko maklik. So dito, ayan. So alin yung ginagamit yung ano dito? Page. Pwede po bang ito na lang muna? Yung, Ito, itong, okay. Sige, go ahead. Okay, so, muna. sige po. Okay, no problem. So, tingnan natin kung meron ka ng business portfolio for this. So, click natin yung Ads Manager. And then, let's see. Ayun, so meron ka na ditong nag-rank ka na before ng ads. So makikita natin kung meron ka ng business portfolio or wala pa. So i-click lang natin itong drop down. So nakikita nyo dito, itong mobs na to, ibig sabihin na to, personal ad account po ito. Okay, we don't want to run our ads using our personal ad account. So we have to create a business portfolio so that we can run ads properly. Okay, we can optimize our campaign properly using the business portfolio o yung tinatawag na ads manager inside your business portfolio. So what I'm gonna do is I'm gonna click create a business portfolio. Again guys, kapag nakikita nyo yung pangalan ninyo, okay, ibig sabihin personal ad account po ninyo yon. So wag nyo po yung gagamitin. I'll explain it later kung bakit wag nyo dapat gagamitin. So what I'm gonna do is I'm gonna click create a business portfolio yan sa baba. And then we can name it something like, I don't know, ano ba yung type of business mo na iraran dito, Miss Josan? You can name it, we can rename it naman later. So dun sa business portfolio name mo, think of a business name. Kahit na hindi pa naka-register sa DTI, wala pang mayor's permit, okay lang yan. Ayun, wala. Ayan, so na-mute ka yata. So I'll ask you to unmute. Ayan, so ulitin ko Ayan, so create a business portfolio and then lagay niyo po dun sa business portfolio name yung naisip niyong business name. Miss Josan. Okay, there you go. So, kahit wala ng portfolio, basta Soriano business, tingnan natin kung approve ni Meta yung word na business Kasi ayaw ni Meta ng ayaw ni Meta ng generic or parang yung word na services, ganun. So, tingnan natin. Soriano Business Port, okay na yan? Apo, okay na po yan. Okay, tapos palagay po ng first name and last name tsaka email address. Okay. Okay, and then before mo i-hit yung create, I want you to open a new tab sa kabila. Yan. Tapos yung nilagay mong email address na yon, dapat naka-open siya diyan sa kabilang tab. Dapat hindi siya nasa ibang browser. Although kahit sabihin mong parehong Google yan, kailangan parehong browser naka-opt-in. Wala yatang dot yung Gmail account, gmail.com. Lagay mo ng dot. Yan. Tapos before mo i-click yung create,
i-open mo yung new tab and open the same email na nilagay mo dito sa same tab na to. The reason why guys, I want you to log in the same email sa same browser kasi when Meta send the notification or yung OTP, tapos magkaibang browser ang gamit mo, hindi yan mag-work. Okay, magkakaroon ng error yan. So it has to be logged in inside or within the same browser. Kasi sa Chrome, di ba, pwede ka mag-create ng multiple Chrome browser. This time, it has to be yung email na yon dapat nandiyan dyan. Gmail kaya, gmail.com. Yan. Tapos, tingnan nga natin, click mo yung V. Yan. Yan. So, nandiyan dyan ba siya or hindi? Hindi po, hindi po. Iba to. Okay. So, i-ano mo dyan, ang gawin mo is, ganito, wag mo nang gagalawin ha. Wag mo nang gagalawin. Ako mo nagagalaw. So, ang gawin mo dito, add another account. Click mo tong add another account sa baba. Yan. Sige, itong nasa baba, itong yan, add another account. Tapos i-login mo dito yung nilagay mong email doon sa ano, sa business portfolio. Yan. Okay? Okay, so yan, bigay mo dyan. Huwag mong i-show password na naka-share screen ka. So, yan, click mo yung next. Oops, wrong password ka. Okay. There you go. Skip mo muna yan. Sige. Sige, skip. There you go. Okay. Ngayon, i-ano mo na siya. I-click mo na yung kabila. Yan. Tapos, create. Okay? And then, magsisend si Meta ng OTP or na two-factor authentication via email. You have to open your email doon sa kabilang tab. Okay, i-ano mo na, select mo muna yung, let's say, or skip mo muna siguro, skip mo muna. Yan. Skip, skip, tapos confirm. Okay? Tapos check mo yung email mo doon sa kabilang tab. Sige. Tapos nandoon siya sa social tab papasok. Yan. Confirm your business email. Click mo yan, confirm your business email. Yung pangatlo, yan. Confirm now. Okay? Okay, there you go. So you now have a business portfolio. Diba? So, Soriano Business Portfolio. So, i-remove ko muna itong mga nandito para malinis tayo. Okay. So, right now, nandito ka ngayon sa loob. Ikaw yung may-ari nung business portfolio. Ngayon, itong business portfolio mo, wala pang add account. Okay? So, tingnan mo to. I-click ko tong letter S na to. Ikaw nga po mag-click ng letter S, yung nandito sa bandang gilid. Para makita mo yung drop down. Para makita niyo yung pagkakaiba. Pa-click nga po yan, Miss Jones. Ayan o. So, yung click mo yung letter S na kulay dilaw. Yan. Tapos click mo yung drop down. Nakikita niyo yung nasa baba. Yung pangalan Mavs. Ibig sabihin, yun yung personal ad account mo. Di ba nakalagay doon, your account, MAVS, personal ad account mo to, wag mo tong gagamitin yung nasa baba. Ang gagamitin mo, itong Soriano Business Port. Okay? Dito ka magrara ng ads, wag yung personal account mo. Ngayon, what I'm gonna do is I'm gonna create an ad account inside your business portfolio. So, pupunta ka dito sa ad accounts. Nakita niyo blanco pa, di ba? No ad accounts added. So, what I'm gonna do is click the add button and then create a new ad account. And then let's type an ad account name here.
lagay niyo po dyan, let's say, Soriano Advertising. Yan. Okay, so dapat hindi siya parehong-pareho dun sa pangalan ng business portfolio mo kasi malilito ka. So it has to be different from yung pangalan ng business portfolio mo at yung pangalan ng ad account mo dapat magkaiba. Although may kumbaga merong distinct na naming convention kasi Soriano din nag-start. So itong isa, yung ad account mo is Soriano Advertising. So yung time zone, palitan mo siya ng Manila. Click mo yung drop down. Tapos type mo dyan Manila. Yan. Tapos palitan mo yung currency ng Philippine Peso. Okay, click mo yung next. And then my business, okay na yan. Click mo yung next. And then i-click mo yung I agree. And create ad account. So there you go. You now have an ad account. So the next thing that you're gonna need to do is to click add payment info. Maglalagay tayo ng payment method. So click nyo po yung add payment info. And click mo lang yung next. And then pili ka kung gusto mo ng GCash, Paymaya, debit card, credit card, anong gusto mo? Usual GCash lang po ginagamit ko dyan. Sige po, click nyo yung GCash. Yan, tapos click nyo yung next. Yan. Okay, and then skip mo muna to. Yan, click mo muna yung skip. Yan. Tapos, punta kayo doon sa, yan, amount to add. Let's say, lagyan muna natin ng 100 pesos. Yan, para, Kaya naman GCash ko ngayon. ano po? Wala po naman yung GCash ko ngayon. Walang laman. Teka, padalang kita ng GCash. Ano ba GCash number mo? Send mo dito sa, ano? Sa pangalan na ito. Ay, hindi ko alam kung may laman yung GCash ko. Teka. May laman nga ba? Mukhang kagagamit ko lang nung nakaraan eh. Meron pa yata. Ayan, meron pa. Send mo yung GCash mo dito sa Zoom. Padalang kita 100. Okay ba yun? Sige po. Yan. So, bawing-bawi ka na. 499 yung bayad mo sa tawag dito, sa training. Tapos, bumalik sa yung 100. Tapos, yung account mo pa yung napili. So, bawing-bawi na. Tama ba? Opo. Talagyan mo ng 100, tapos, ayun, yung GCash mo. Teka. Sendan kita. Send. Okay. Yung mga gusto mag-send pa, ng mga nandito sa loob ng Zoom, sendan nyo si Miss Josan. Okay ba yun, Miss Josan? Ayan. Check mo kung pumasok. Teka lang. Ito pala. Ayan. Ayan. Check mo kung pumasok. Opo. Ayan. So may pambayad ka na. Okay? Palitan mo lang yung amount dyan, 100 pesos, tapos click mo yung next. Yun. Magka-Gcash na. Live training pa. Grabe naman yun. Yan. Open Gcash, tapos lalabas yung QR code. Yan. Very good. So, barilin mo na yung QR code. Open mo yung Gcash app. Tapos sa gitna ng Gcash, meron dong QR code. Sa baba. Yan. Payment successful. So, okay. So, may fund na yung ating ad account. 'Di ba? Ngayon, the next thing that, ayan, click mo lang yung done. Tingnan natin kung pumasok na yung ano.
i-add mo pala yung sarili mo. So, i-click mo yung assign people, tapos i-click mo yung, yan, full control ka dapat. Tapos, refresh. Refresh natin yung browser natin. Para malaman nyo kung pumasok yung budget na pinondo nyo, kiklik nyo itong drop down, itong inverted triangle. Okay, inverted triangle. Click nyo itong view payment methods. Tapos makikita nyo doon yung niload nyo na amount. Yun o, 99.99. Ayan, kasi may tax na tayo. Ayan, so okay na yan. Pasok na yung amount. Ngayon, the next thing that you need to do is to add a page inside your business portfolio. So, click mo yung pages, tapos click mo tong add na button, and then add an existing Facebook page kung meron kang gustong i-add dito na page mo na talaga na ginawa before. So, type mo yung Facebook page name, meron ba or wala? Or we can create a new one if wala pa. Yun, Circle of Fate, tapos click mo yung next. Okay, and then scroll down mo ng konti kasi meron diyang box. Yun, I agree. And then add page in Instagram. Okay, and then mag-a-ask si Meta nung login credentials mo kay Instagram. Do you know it? And login mo lang siya dyan. Huwag mong isi-show naka-share screen ka. Okay. Save info, yan. Or not now, pwede naman. Sige lang. Never. Tingnan natin kung papasok. Ay, ba't wala? Sige, try mo ulit. Huwag mong isi-show Try mo kayong i-save. Baka sakali. Save info. Yan. There you go. I think it will be accepted. Yun. So, click mo yung done. So, right now, meron ka na manage request. Someone with full control of Circle of Business has been notified about your request through email. So, I think hindi ikaw yung gumawa nitong page. Meron pang other admin na kailangang mag-approve nito para ma-claim doon sa business portfolio. So, ganun po talaga. Kapag merong multiple admins yung page, you cannot add it directly kung tatlo kayo or dalawa or kung whatever, kung ilan man kayo nandoon sa page na admin, it has to be approved by another admin. But for the sake of this demonstration, that's fine. Kasi meron ka namang access doon sa page kumbaga you are an admin. So pwede mong i-run yung ads doon. Now, for those of you guys na let's say you want someone to manage your ad account or your business portfolio, this is how you do it. Okay, there are 3 ways on how you can be able to give someone access to your business portfolio. Number 1, ito yung demo ko sa inyo, which is via people. This is the easiest way of doing it. Okay, I'm gonna add myself inside the business portfolio of Miss Josan as if ako yung service provider na magrarun ng ads niya. Okay, ako yung media buyer, ako yung Facebook ad strategist na magrarun ng ads in behalf of Miss Josan. So what I'm gonna do is I'm gonna click invite people, yung add button na invite people. Paki-ano nga Miss Josan kung may nakaharang doon. Hindi ko siya maklik yung invite people. Yan po, okay na po. Okay. So I'm gonna click invite people, tapos I'm gonna put my email address here. This is my email address for my advertising agency, and then I'm gonna click next. And for the sake of this demonstration, I'm gonna use full control or everything. Kung hindi nyo kilala yung tao or kumbaga first time yung ma-meet yung person na mag-aarara ng ads nyo dito sa inyo, just give them partial access. Pero kung na-establish yun naman yung trust,
no? You can give them full control kung anong tawag dito, kung it will be added as an admin. No, so it's up to you kung anong gagamitin. For the sake of this demonstration, I'm gonna use full control para mas madali kong manavigate. And then you can just remove me after the challenge, Miss Josan, on day 3. So day 3, or sabi mo ng day 4 na lang or day 5, tsaka mo ko i-remove. Okay lang yan. So I'm gonna click next, and then I'm gonna select assets. Sige, click mo lang itong drop down. And then Meta will ask you what assets to be added. So that would be your Facebook page and your advertising account. So I'm gonna click confirm selection, and then I'm gonna scroll down, and I'm gonna hit full control. Click next, and then click continue. Okay, and then send invitation. So I'm gonna receive an invitation coming from you as a business owner. So i-click lang natin ng next, and then invited na siya, di ba? Invited na ako. So titingnan ko dito sa back end, okay, ng email ko kung na-receive ko yung invite. So I'm gonna stop sharing your screen, and then I'm gonna share mine. No, I'm gonna share my screen, and then makikita ko yan dito sa social tab. No? Wait lang natin, baka na-traffic lang. I'm just gonna refresh my screen or my browser. Tingnan natin kung saan siya papasok. Normally, pumapasok siya dito sa social tab. Okay? Ayun siya. Action required. You're invited to join Soriano Business Port. So I'm gonna click this one, and then I'm gonna click view invitation. And then I'm gonna log in with Facebook. Yan, I'm gonna put my name. Okay, my last name, and then let's click continue, accept invitation, and then Meta will ask password. So I'm gonna stop sharing my screen first. 1 second. Submit. Yan natin. Sana tama yung password ko. Wait lang Yun, mukhang tama naman. So, there you go. I now have access doon sa Meta Business Portfolio mo. So, makikita mo dito, ayan, may access na ako doon sa Business Portfolio. So, the next thing that I'm gonna show you guys is gaining access or asking for an access doon sa Business Portfolio using the assets lang. Ibig sabihin, hingi lang ako ng, let's say, ad account lang yung hihingin kong access sa'yo. Pwede yon. Kasi this time, di ba, hiningi ko yung buong access noong business portfolio mo. This time, I'm just gonna ask an asset access. Okay, so you can share your screen again. Okay, ipapakita ko sa inyo kung saan ka pupunta. Okay. Then I'm gonna request remote control access. Approve mo lang. Masisira yan, hindi ka papagamitin yan. Okay, and then what I'm gonna do is refresh ko muna yung browser mo. Okay, and then makita mo dito na nandun ako sa loob, di ba? Ngayon, the next thing is via ad accounts lang. Ibig sabihin, ito lang yung hihingin kong access. Ang gagawin mo lang is kokopyahin mo tong ad account ID, and then you will send it over dito sa Zoom. Okay, copy lang mo lang yan, and then send mo dito sa Zoom. Sige. Ayun, there you go. So, I'm gonna stop sharing your screen, and I'm gonna head over to my business portfolio. My own business portfolio. So, 1 second. There you go. So, wait. Lagay ko lang tong ano. Yeah. So, I'm gonna share my screen. Nandito na ako sa business portfolio ko. So, Meta will be asking
an OTP. Ganun talaga. Marami siyang, anong tawag dito? Yan. So, manghingi ng confirmation code ulit. Wait natin dito sa social tab or dito sa primary, yung OTP. OTP stands for one-time PIN or one-time code. Yan. So I'm gonna use this one. I'm gonna head over back here. Paste, submit. Okay, right now, nandito ako sa business portfolio ko and ang gagawin ko ngayon is magre-request ako ng access sa ad account ni Miss Josan. Ibig sabihin, ad account lang nga, hindi yung buong business portfolio. So dahil sinend niya sa akin yung ad account ID dito sa Zoom, what I'm gonna do is I'm gonna tingnan niyo to ha, akin na to, Virtual 5 Solutions. Okay, so nandito ako sa ad accounts. And ang gagawin ko ngayon is I'm gonna click add, yung add button dun sa dulo. And then request access to an ad account in another business portfolio. So i-click ko to, I'm gonna paste it here, and I'm gonna click next, and let's say full control, and then confirm. And then, makikita nyo dito, Soriano Advertising Business Portfolio own this. So I'm gonna assign myself here. Yan, and then full control, assign. Now, makaka-receive yan normally, ayan, mag-verify account muna tayo. Ang daming traffic ni Meta, no? Ang daming, ang tawag dito, ang daming checkpoint. So, normal yan. Ganun yung talaga. Mahigpit si Meta ngayon. Kasi ang daming nahahack na account eh. Alam nyo ba guys? Ang daming nahahack na account kasi nga, minsan naiiwanan nilang bukas yung profile nila, tapos may ibang gagamit. O kaya naman may kiniklik silang link, hindi sila aware na galing pala yan sa hackers. So, yeah. So, ilang natin to. Na-paste it here. Submit. So, doon sa ano mo, you can share back your screen, Miss Josan. And I'm gonna show you where you can find it, yung request na yon. Okay. Share your screen again. Okay, and you can give me another access. Request remote control ako. Approve mo lang siya. Just confirm mo lang. Okay. So dito mo yan makikita sa requests. Okay? Normally dito yan pumapasok. Okay? Yung request na yan. So you requested to add Facebook. Ayan. So ito yung yung Facebook page natin kanina. Details. Ayan. So dapat may mag-approve ng request natin. Tapos yung request ko na yon, dito nyo makikita. Kaya lang, however, hindi mo na siya makikita dito kasi nga meron na akong access nung buong business portfolio mo. Okay? Pero normally dito yung papasok. The third one is via partners. Okay, ito siya. Ito na yung ko, 'di ba? Yung business portfolio ko. Nasa loob na siya as if I'm the one running ads on your behalf. So for the sake of this demonstration, I'm gonna remove myself first. Okay, and then I'm gonna show you how you can do the third way of getting access doon sa business portfolio. Okay? This time, I'm gonna send over my business manager ID. Okay? Generate lang ako ng business manager ID ko. I'll send it over dito sa Zoom. 1 second. Nagugutom na si baby Ayan. 1 second. I'll send over the business manager ID. Mabagal ang internet natin. Ayan, there you go. Ito yung business manager ID ko, Miss Josan. I'll send it over dito sa chat. So, ayan. Saan mo makikita yung business manager ID mo dito? Dito mo siya makikita. Business manager, yung ID mo mismo, ito. Yan.
Tapos go to business manager settings. Mayroon tayong unique business manager IDs. Bawat isa sa atin, meron siyang unique business manager ID. Okay, yung business manager ID ko, na-send ko na, pero I just wanted to show you guys your unique business manager ID. So, pag pumunta kayo dito, business info, eto siya. Ayan, yung business portfolio mo, ito yung business manager ID. Yung ad account mo, meron din siyang sariling ad account ID. Ayan o, ito yung ID na yon. Yung page mo, may sariling page ID rin yan. Okay, ito siya. Yan. So magkanya-kanya yan. Kung meron kang Instagram account, may sariling Instagram account ID rin yun inside the business portfolio. So, ngayon, punta ka dito sa partners, di ba? Kopyahin mo, Miss Josan, yung business manager ID ko dun sa chat. Yung ending 6943. Kopyahin mo yan. Pag nakopy mo na, i-click mo tong partner to assign assets to. Yung nasa kaliwa, yan. Click mo yan and then lagay mo dyan yung business manager ID ko and then i-click mo yung next and then select mo yung, let's say, add accounts. Yan, add accounts. No add accounts in business. Click mo yung pages. Classic pages. Ganun. Kasi nga hindi pa mo pala na-add yung sarili mo sa add account. Teka. Wait lang nandito na pala eh. Teka. Refresh natin. So, balik tayo dun sa users, partners. Ito. Tapos pa-paste ulit dito, ma'am, tapos click mo yung next, yan. And, ba't walang lumalabas na account? Ayun, lumabas kanina, no? Ganun. May bug yata. Meron siyang bug. Anyway, nasa loob naman ako eh. Kaya lang partial access ito. So, click natin to edit business portfolio permissions and full control pala. Okay, so save. Okay, one last time, try natin ma'am sa partners. Kung ayaw talaga, may bug siguro. So, paste mo ulit siya dito. Next. Tapos click mo yung add accounts. Lumalabas tapos biglang nawawala. May bug na. Anyhow, so, ganun lang po siya guys. Yung pangatlong, lumalabas siya. Para nag-ano, di ba? Nagpa-pop out tapos nawawala. Anyway, so may bug siya. So, nakakay-meta na yung problema nito. So anyway, so yun yung pangatlo. So what I'm gonna do guys is I'm gonna draw it for you. Okay, i-drawing ko sa inyo para magkaroon kayo ng mas magandang konteksto. Ano yung itsura niya sa totoong buhay. So let me know guys if you can see my whiteboard. You guys can see it. Type yes in the chat. Wag mo na kayo magdo-drawing, ako magdo-drawing dito. Okay. Si Joyce, yan, nakikita daw. So, yan. So, ganito po siya, no? Ang itsura po niyan is ganito. Ito po yung personal profile po ninyo. Okay? So, let's say, ito si Miss Josan, no? Yan, si Miss Josan. Ngayon, whenever nagbo-boost siya ng kanyang ads, automatically, ang ginagamit niya doon is yung kanyang personal ad account. Okay? So, ito siya. Personal ad account. So, wag niyo po itong gagamitin. No, hindi ko po siya nare-recommend na gamitin yung personal ad account kasi oras na ma-disabled po ito, ma-reject po ni Meta or ma-completely disabled po yung personal ad account po ninyo. Goodbye na po yan.
Okay, hindi nyo na magagamit or hindi na kayo makakapag-create ng bagong business portfolio. The reason why I want you guys to use a business portfolio kasi ganito po siya. Okay. So, ayan. So, yung, di ba gumawa tayo ng business portfolio? So, business, ano yan, Soriano, business port. Di ba ito yon? Ganyan siya, di ba? So, yung Soriano business portfolio na yon, nag-create tayo ng ad account inside the business portfolio. So, ganito po siya. Di ba? So, under your business portfolio, makakapag-create ka ng ad account and another ad account and another ad account. Okay, you can create multiple ad account and doon sa ad account na yon, you can add multiple pages. Okay, ito yung FB page mo. Okay, FB and IG, yon. So, ibig sabihin, let's say, mayroon kang multiple businesses. Halimbawa, mayroon kang car wash. So, dito mo i-run yung car wash ads mo. Halimbawa, nagra-run ka ng real estate properties, o dito mo i-run yung isa. Nagra-run ka ng life insurance, o dito mo i-run yung isa. So kung may multiple businesses ka, you can run multiple ads into different ad accounts. And then you can claim pages inside your ad accounts. So ang kagandahan po niyan, the reason why pinapa-separate ko po yan kasi you can create another business portfolio. Halimbawa, business name number 2. Kasi may number 1 ka na, di ba? So itong yung business portfolio number 1. So business number 2 and then meron kang business number 3. No? And then let's say nag-open ka na ng bagong business ulit. O di meron ka ng business number 4. Yan siya. So, ibig sabihin po, you can create multiple business portfolio kapag, anong tawag dito, ad compliant yung mga ads mo. Ibig sabihin, hindi ka pasaway kay Meta, hindi na-reject masyado yung ads mo, or wala kang rejected ads, you can create multiple business portfolio. Okay, and then create multiple ad accounts. So, let's say for example, for whatever reasons, Meta disabled this ad account. And let's say talagang talagang kumbaga budget ka talaga kay Meta, na-disable niya ulit ito. Eh di you can create another one here sa bagong business portfolio. 'Di ba? You can create multiple ad accounts. Yan. So na-disabled na naman ulit to, na-disabled ito. Di meron ka na naman dito. Meron kang multiple slots. Unlike doon sa dinisable ni Meta to, malabo or mahirapan ka mag-create ng business portfolio sa baba. Does that make sense, guys? Kasi kapag nag-boost kayo ng post, ito yung ano nyo ito yung una nyong ginagamit. Automatically, pag nag-boost kayo ng post, you are using your personal ad account, not your ad account inside your business portfolio. Make sense? May questions? Violent reactions? Sir Von, okay daw kay Sir Von. May questions kayo? Meron kayong like may malabo pa rin doon sa and by the way guys, iba po itong ads manager or iba po yung business portfolio sa Meta Business Suite. So you can share your screen back again, Miss Josan, para i-add mo ako dun sa page kasi wala akong access dun sa page eh. Kasi on day 3, we're gonna run ads doon sa business portfolio po ninyo. Or we're gonna set up ads, no? If ayaw mo namang mag-run ng ads doon, we're just gonna set it up for you. You can share back your screen and ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng Meta Business Suite this time para magkaroon kayo ng konteksto. If nagka-probe po sa isang ad account, hindi po maapektuhan yung Facebook page. Hindi po, Sir Mark. Okay, that's the reason why I want you to separate those two. So you can give me a remote control access. And
Bigyan mo ko ng access dun sa Circle of Fate ba yan? Na page kasi I'm gonna so pupunta tayo sa professional dashboard. Yan. Tapos i-click natin tong all tools. Kasi hindi pa natin na-claim sa click mo yung all tools ma'am sa baba, yung sa bandang lower left. Lower left yan. Click mo yung all tools. Circle of Fifth pala, akala ko Fate. So, tapos dito sa scroll down ka ng konti, makikita mo dito yung page access. Ayan. So, pag nakita mo yung page access, you can add me up here. So, click next. And then, hanapin natin yung pangalan ko, yung naka-necktie na batang-bata. Eto siya, yan. So, seal. Ayan. Click mo, hindi ko maklik yung pangalan ko, ma'am. Yan. Yung may necktie na yan. Yung yan. May nakaharang yata eh. Yan. Tapos allow this person to give full control. Tapos give access. Meta will ask your password. Yan. Give access mo lang siya. Click mo yung give access, ma'am. Yan. Tapos Meta will ask password. So, yan. Lagyan mo yung password ng Facebook mo. Huwag mong i-show naka-share screen ka. Tapos confirm mo lang. And then confirm. Wrong password yata. Haba. If you want, I can stop sharing your screen para ma-double check mo. Stop sharing muna kita. Yan. Tapos you type your password. And you can share back your screen kapag okay na. Yan. There you go. So let me check kung pumasok yung invite mo. Wait lang. Circle of Fifth, no? Anong binibenta mo dito sa Circle of Fifth? Musician pala to. Ayan, parang teka. Circle of Fifth. Pwede mo i-promote yung mga kanta mo dito, no? Pwede. Gumagawa ka ba ng ng sarili niyong obra? Yan, review invite, next, accept. Yan, there you go. So, teka, humingi ng code si Meta. So, ano ipopromote mo doon, Miss Josan? Wait lang. Ayun, so pumasok na yung code. Daming checkpoint na Meta, no? Normal yan. Yan. Accept. Go. I think, yan, not now. So, nag-gets nyo yung pagkakaiba. So, ito yung Meta Business Suite. Ay, nangyari. Yan, request remote control access ulit ako, Miss. Yan, approve mo lang siya. Ayan, so yung Meta Business Suite, ito yung itsura niya. Diba? Asan yan?
Ayan o. So this is where you schedule your posts. Diba? Kung meron kang, ito, kunyari, hanapin natin yung, ito, circle of fifth. So, kunyari, meron kang mga schedule na post, ito yung gamit naman nun. So, punta ka lang sa planner, diba? Tapos, let's say, for the month of July, then you can schedule your posts here. Diba? Makikita mo dito kung anong day or time gusto ni Meta. Ayan o, halimbawa, on July 26, sabi ni Meta, you can post your Instagram post on 3 p.m. On Tuesday, tomorrow, sabi ni Meta, 8 a.m. yung sa Instagram, 7 p.m. naman sa Facebook. So you can schedule your post. So halimbawa, click mo lang tong plus sign, schedule post, and then that's it. So you can upload your regular post. So save. Tapos punta ka dito sa add photo and video. And then you can select photos kung anong i-upload mo doon sa iyong page. Kumbaga meron ka ng let's say kung meron ka ng 30-day content na na-create, so i-schedule mo na lang siya every day. So hindi ka na magpo-post every day, kumbaga naka-schedule automatically kung anong oras siya magpa-publish. So yun yung kaibahan ng dalawa, Meta Business Suite and Ads Manager inside your business portfolio. Okay, may questions? Merong violent reactions? Kung wala, that's fine. I'll see you guys tomorrow. No, kung wala talagang questions, in 5, 4, 3, 2, 1. So I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. I'll be discussing more about how the Facebook auction works, how can you be able to leverage your content para at least kung magkaroon ka ng idea pa paano ka ba charge ni Meta in terms of your budget. Okay? I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. I'll be generating or just give me guys at least 15 to 20 minutes siguro to render the video recordings tonight. And then I'll send it over via email kung paano nyo mabubuksan yung inyong dashboard. So you can watch the recording or the replay doon sa inyong dashboard. So I'll send another email after this one. Just watch out. And I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you guys for joining tonight. And thank you so much. Bye-bye.